Sorry. Sir, ano po ipa-file natin today ngayon sa Supreme Court? We will file a petition which hopefully will compel government departments into releasing yung mga documents as regards the purchase of vaccines in 2020 and 2022. So kung naalala natin yung mga pagbili ng mga vaccines noong araw ay hindi inilahad yung mga dokumento. The cost of the vaccine was like 113.5 billion pesos. Ganun kalaki, 113 billion pesos. So we want the Supreme Court right now hopefully to compel the departments into releasing those documents para malaman natin kung totoo ba yung mga presyo o kung may overprice. Sa laki ng halaga ay this is imbued with public interest and therefore dapat malaman ng taong bayan kung totoo at tama yung presyong ibinayad dun sa mga vaccines na binili noong 2020 up to 2022. For the information of everybody, halos isang taon na ho kaming humihingi ng mga dokumento sa mga departamento. And we were met with denial after denial. At yung DOH pa nga po ay hindi man lang kami pinansin at hindi sumagot. So hopefully pag nailahad namin sa Korte Suprema itong bagay na ito na sabi ko nga ay involving a large amount of money, ay i-compel yung mga departamento na ipakita sa publiko yung mga pagbili at paano binili yung mga vaccines para malaman natin lahat kung sa tamang bagay at sa tamang presyo ba binili yung mga vaccines. Sir, aside sa transparency, ano pong end goal sana natin in requiring the disclosure of the amounts of vaccine? Filing of complaints? The end goal is public interest. The end goal is for us to know and for us to be able to reasonably gauge kung tama yung mga presyo. Kasi yung iba hong mga bansa, pag nag-aangkat ng mga vaccines, ay sinasabi kung ano yung presyo. Ganoon naman po, di ba? Pag bumili ka, dapat alam ang presyo. Lalong-lalo na ang pera ay pera ng taong bayan. So, yun po yung aming interest dito. Lahat po tayo, makikita natin at malalaman natin kung tama o hindi. At kung meron namang katiwalian, ay bahala na po na sampahan ng kaso yung mga tao na involved dito. Attorney, bakit ngayon lang po kayo nag-file? Sabi nyo nga po 1 year na kayo nang humingi. So what was the last Madam, one? ganito po, may requirements po yung pag-disclose ng mga dokumento. Under the Freedom of Information Act, meron po tayong mga steps. Dapat sumulat sa mga departamento, dapat hintayin ang sagot nila, dapat ay pag dininay, pag-appeal ka pa, ang dami hong proseso at apat na departamento po ang aming sinulatan. DBM, DOF, DOH at COA. Sir, mukha bang may anomalyang nangyari na by any chance may research po kayo na mababa naman kasi yung presyo ng supplies talaga? Yun nung presyo na mahigit 100 bilyon. Doon lamang po ay talaga namang malaki na. Pero siyempre, hindi natin malalaman ang buong katotohanan kung hindi natin makita yung dokumento. Kasi we have to compare
meron ho tayong tinatawag na pagpakita at pagtingin sa presyo na ibinabayad ng iba para sa ganitong uri ng vaccine. Sir, aside sa mandamos, may ibang relief pa ba tayong hinihingi? Well, sa ngayon ho, dahil yun lang naman ang aming ginawa under the Freedom of Information Act, doon na muna po tayo. Sir, mga ano to, mga procurement ng Duterte administration or if 2022 up to 2020 up to 2022 po. okay, buong taon po ng 2022. Bale, nag-umpisa po yung pandemic, di ba? Nagkaroon tayo ng lockdown ng March. At umpisa noon, a few months after, nag-angkat na po tayo ng mga vaccines hanggang sa taong 2022. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.